Dr. Santos, please report to the ICU immediately. Gising ng presidente! Pagka-uwi ni Rafael ay agad tinanong ni Randy kung nabalitaan na niya na may nahukay na kalansay sa site ng housing project, kaya nagulat ang vice-presidente. Sabay tinanong pa ni Jelay kung biktima yun ng salvage, na pinaliwanag naman ni Aling Lolit na ayon sa balita ay matagal nang nakalibing ang bangkay doon, pero hanggang sa mga sandaling yun ay hindi pa na-identify kung sino ang biktima, na agad namang sinaad ni Vincent na wala nang dapat problemahin pa si Rafael dahil problema na yun ng dating may-ari. Nang umakyat na si Rafael ay giniit ni Randy na baka mas magandang maghanap na sila ng ibang site para sa housing project dahil malas na yung lugar na yun, na may white lady na sa site, na agad namang sinungitan ni Jelay dahil nagtatampo pa rin ito dahil sa mga sinabi ni Vincent na pinaggagawa ni Randy. Habang sinaad naman ni Aling Nadia kay Mang Estong na humingi sila ng tulong kay Attorney Corrales, na agad namang sinaad ni Mang Estong na lumapit na siya sa kanya, kaya nagsuggest si Aling Nadia na mag-rally ulit sila, na agad namang umangal si Melanie na tumigil na sila, na pinaliwanag naman ng nanay niya na sa mga nangyayari ay mas kailangan nilang kumilos, na pinaalala naman ng dalaga na Pangulo na ng Pilipinas ang nag-aagaw buhay. Agad tinanong ni Aling Nadia kung naniniwala na si Melanie na si Moises ang nagtangka sa buhay ng presidente. Pinaliwanag naman ni Melanie na hindi ganun ang punto niya, nang ibig niya sabihin ay wala na silang pag-asa, kaya nagpaalam na si Mang Estong dahil ramdam na niyang nagkakainitan na ang mag-ina. Agad pinuna ni Aling Nadia si Melanie nang makaalis na si Mang Estong dahil sa mga pinagsasasabi niya, dahil hindi naman susukuan ni Mang Estong si Moises ng ganun-ganun na lang. Habang nasa daan naman sila Leon at General Arevalo, ay tinawagan ni General sila David at Edgar na kailangan nilang matagpuan si Moises, na pinaliwanag naman ni David na chinek na nila lahat ng CCTV footage ay wala silang makita, kaya mas nagalit ang general na sinumbat niyang kakausapin nila ang security ng hospital at agad silang pinatayan ng cellphone. Takot at nag-aalala sila David at Edgar na baka sila na ang ipatumba ni General Arevalo kung hindi nila mahanap ang bangkay ni Moises. Nang makauwi naman si Divine ay saktong ka-video call ni Felicia si Justine, kaya nakinig muna ito bago niya lapitan ang anak niya. Giniit ng dalaga na hindi na talaga niya maintindihan ang mami niya, na hindi pa rin siya naniniwala na engaged na siya kay Jaime, na agad namang sinaad ni Justine na naiinis ang dalaga dahil sa age gap ng dalawa, na mababaw na dahilan ang bagay na yun, pero nang babanggitin na sana ni Felicia ang tungkol sa pagpunta nilang mag-ina sa Spain, ay agad nang umiksena si Divine, kaya nagpaalam na din si Justine. Sinumbat ni Divine na talagang sasabihin na ng dalaga kay Justine ang lihim nila, na kahit binili na niya ang anak niya, na walang dapat makaalam ang pagmamigrate nila sa Spain, na pinaliwanag niyang may mga aayusin pa siya, kaya dapat walang makaalam, lalo't ginagawa niya ang mga yun para sa dalaga. Agad sinumbat ni Felicia na ginawa ding mai-divorce ni Divine ang daddy niya, at baka plano pa niyang dalhin si Jaime sa Spain, kaya ayaw niyang sumama sa kanya, at nanindigan nitong hindi niya iiwan sa Pilipinas si Justine. Dahil sa mga sinabi ni Felicia ay wala nang magawa pa si Divine, at hindi na ito nakaimik pa na halatang in love na ang anak niya kay Justine. Kinaumagahan naman habang kumakain sila Rafael ay tahimik ito, kaya nagtinginan sila Mercedes at Justine dahil hindi normal ang mga kilos nito. Dahil sa mga kilos ni Rafael ay tinanong ni Mercedes kung okay lang siya, na giniit naman ni Rafael na madami lang siyang iniisip, na agad namang tinanong ni Mercedes kung tungkol sa issue sa property na may nahukay na kalansay, na agad niyang sinabi na buti na lang paglabas ng report ay na-newsblock na ng department nila,
Nasumabad naman si Jelay at tinanong niya kung sino ang biktima, kaya agad sinita ni Aling Lulit na walang alam si Mercedes doon. Habang mangyayari na ang pinakahihintay nila Divine at Moises, na tuluyan ng magigising si Eleazar at conscious ang presidente at hindi na apektuhan ang memory niya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.